Mr. Silent Channel. Kabanata 171 hanggang 175. Isang malaking pagkalugi. 0191. Pagkatapos bumalik sa tindahan, ang shopping guide ang pinakaaktibo, tinutulungan si Duyuner na isuot ang damit. Nakita ni Yefan na maganda ang bag ng isang babae sa tindahan, gawa ito sa balat ng buwaya, at ang presyo ay higit sa 400,000 yuan. Nagkataong luma na ang bag ni Duyuner, kaya kinuha niya ito bilang regalo sa dalaga. Nang lumabas si Duyuner sa fitting room, ang kanyang asul na sutla ay nakapulupot ng mataas, na nagpapakita ng puting nyebe at balingkinitang kulay rosas na leeg. Ang matangkad na figure ay pambihirang balingkinitan laban sa damit, tulad ng isang maharlikang prinsesa na may hindi pangkaraniwang ugali. Miss Do, napakaganda mo, ang damit na ito ay dapat na suotin ng isang magandang babae na tulad mo. Ang tagapamahala ng tindahan at ang mga gabay sa pamimili ay pawang taos pusong pinuri at nambobola. Si Duyuner ay nakasuot ng damit na mahigit 3 milyong yuan at may hawak na bag na higit sa 400,000 yuan. Ang kanyang tibok ng puso ay napakabilis, ang kanyang mukha ay namula at tumingin kay Yefan, at ang kanyang mga salita ay hindi natural. Kuya Yefan. Ako. Natatakot ako, paano kung masira ko ito, mamahaling damit? Silly girl, ito ay sa iyo, kung ito ay masira, sabi ni Yefan. Ngunit ang ganitong uri ng regalo ay masyadong mahal, hindi ko talaga maaaring hilingin ito, hindi mapalagay si Duyuner, ito ang pera na hindi niya makukuha sa kanyang buhay. Hindi napigilan ni Yefan ang simpleng babaeng ito, at sinabing, kung gayon, bakit hindi mo gawin ito? Kung ayaw mo, ibalik mo na lang dito ang mga damit at bag pagkatapos mong gamitin ang mga ito, okay? Narinig ni Duyuner ang sinabi ng lalaki. Mukhang magagawa, ngunit kapag naisip niyang regalo ito ni Yefan, medyo nag-aatubili siya. Ito ay hindi isang bagay ng presyo, ngunit isang puso. Sige, huwag kang tulala, dumidilim na, tara na. Ngumiti si Yefan at hinawakan ang kamay ng babae. Namumula ang pisngi ni Duyuner at nahihiyang tumango. First time niyang magsuot ng ganoon kaseksi na damit, at sobrang kabado siya. Gayunpaman, walang paraan ang isang batang babae ay hindi ipinanganak upang mahalin ang kagandahan. Kung wala siyang ibang sasabihin ngayong gabi, kahit magsuot lang siya ng ganoon kagandang evening dress, sobrang saya ang nararamdaman niya. Mr. Ye, kailangan ba ninyong dalawa ng isang espesyal na kotse? Ang aming tindahan ay may isang espesyal na kotse para sa VIP pick-up at drop-off, na maaaring sa iyong utos, sabi ng manager ng tindahan. Nang marinig ito ni Yefan, tama lang, kaya tumango siya at sinabing oo. Hindi nagtagal, dumating ang isang Mercedes-Benz S320 sa pintuan ng tindahan, kinuha ang dalawa, at tinungo ang venue ng Huahay Exhibition Center. Hanggang sa makapasok siya sa kotse, huminahon si Duyuner at parang nasa panaginip siya. Naghanap lang siya ng damit na okay. Sinong mag-aakala na ito ay magiging kasuotan ngayon? Nakatanggap si Yefan ng tawag mula sa France, ngumiti siya at sumagot. Isang matandang lalaki doon ang humihingi ng paumanhin sa wikang Pranses, "My prince, please atone for your sins, I didn't expect this kind of happen to the people below. If you have any dissatisfaction, I will let people fire the group." No ang guy. Okay, matandang Pino, hindi nila ako kilala, normal lang na hindi nila ako paniwalaan. Gusto ko rin magpasalamat sa pagtulong mo sa akin sa gabing ito, nakangiting sabi ni Yefan. Tuwang-tuwang sinabi ng matandang Pino, ang walang kabuluhang bagay na ito ay hindi na kailangang banggitin. Kung hindi dahil sa iyong tulong noon, kami ng aking anak ay nahati na sana ng mga gutom na lobong iyon, at kinain na namin ang lahat ng buto. Ngayon, kalahati ng credit ay sa iyo. Hindi ko masusuklian ang kabutihan mo hanggang sa mamatay ako. Masyado kang seryoso, tinutulungan lang kita, higit sa lahat para sa sarili ko. Lahat ay kaibigan. Hindi na kailangang pag-usapan ang pagbabalik ng kabaitan, sabi ni Yefan. Sabi ng matandang Pino na may damdamin, ang iyong pagre-retiro ay ang pinakamalaking pagkawala sa mundo sa ilalim ng lupa. Sana ay makita pa kita ng ilang beses sa aking buhay. Magkakaroon ng pagkakataon, malumanay nang umiti si Yefan. Sandaling natahimik ang matandang Pino, at tila napaka-emosyonal sa kabilang dulo. Sa huli, time niyang sinabi, isang karangalan ang paglingkuran ka. Sana ay laging maprotektahan ang iyong kaluwalhatian ako at ang aking mga inapo, sumisid galit. Walang sinabi si Yefan. Kung ano ang sasabihin, sinagot lang niya at ibinaba ang telepono. Tahimik na tumingin si Duyuner kay Yefan, nalaman niyang napakabago-bago ng ekspresyon at mga mata ni Yefan. Brother Yefan, kinakausap mo ba ang matandang Mr. Pino na iyon? Oo, lumingon si Yefan at nakangiting nagtanong, anong problema? Di ba sabi mo nagtatrabaho ka sa ibang bansa, bakit kayo nagkakilala ng maayos? Ang pinakamayamang tao. Gustong malaman ni Duyuner. Inilibot ni Yefan ang kanyang mga mata at itinuro ang kanyang mukha na may makitid ng ngiti, Yuner, halikan mo ako at sasabihin ko sa iyo. Agad na namula si Duyuner, at iniangat ang kanyang ulo, baliwalain mo. Kung wala kang sasabihin, alam mong binubuli mo ako. Hindi ka maaaring magseryoso kapag may asawa ka.
Napangiti si Yefan nang walang magawa, hindi ayaw niyang sabihin, pero sinabi niya, at mahirap sabihin. Nakakatakot lang ang mga babae sa sobrang pagsasalita. Mayroong maraming mga pangunahing bagay. Walang maniniwala sa katotohanan, kaya mas mabuting huwag na lang sabihin. Pagdating sa Art Exhibition Center, nalaman kong napapalibutan na ito ng iba't ibang reporter, at inaayos na ng security at traffic police ang order sa labas. Medyo natakot si Do Yuner na lumabas ng kotse, kaya hinawakan lang ni Yefan ang kamay ng babae at naglakad patungo sa pinto. Sa sandaling lumitaw ang dalaga, maraming kumikislap na ilaw ang bumungad sa kanya. Si Do Yuner ay matangkad at balingkinitan, kaya maaari siyang maging isang modelo. Ang obra maestra na ito ni Alexander McQueen ay nasa kanyang katawan, na nagpapatingkad, maganda at banal sa kanyang buong pagkatao. Sino ang kagandahang iyon? Bakit ang ganda niya? Hindi ko pa nakita, anak ba ng mayaman? Ang pinag-uusapan ito ng mga reporter at ilang mga tao, na nagpainit sa mukha ng nahihiya na si Do Yuner at ibinaba ang kanyang ulo. Yumakap kay Yefan, hindi nang ahas na tumingin sa paligid. Hindi inaasahan ni Yefan na ang charity auction party na ito ay makakaakit ng napakaraming media. Sa kabutihang palad, hindi siya nakikibahagi sa gayong mga okasyon ng mas madalas, ngunit itinaas niya ang kanyang ulo, napaka-natural. Matapos ipakita ang imbitasyon, pinapasok ng may pinto ang dalawa. Sa sandaling makapasok ka sa maliwanag na bulwagan, makikita mo ang isang malaking bilang ng mga napakarilag na kristal na lamp at isang malaking bilang ng mga bisitang matangkad ang damit. Sa sandaling lumitaw si Do Yuner, agad siyang nakakuha ng maraming atensyon. Namangha ang mga lalaki, at naiinggit ang mga babae. Kuya Yefan, ako, saan tayo pupunta? Kinakabahang tanong ni Do Yuner sa mahinang boses. Kung hindi dahil sa magandang tenga ni Yefan, talagang hindi niya maririnig ang sinabi ng dalaga sa kapaligirang ito. Ngumiti siya at sinabing, Tara at tingnan muna natin ang seremonya ng tiyan ni Ninger, sumama ka na lang sa akin. Bagamat kakapasok lang ni Yefan sa eksena, alam na alam niya ang layout ng ganitong uri ng party, kaya madali niyang dinala si Do Yuner sa isang side stage ng art show. Sa entablado, nagsimula nang mag-perform si Ning Zimo. Si Ning Zimo, na nakasuot ng puti at asul na talim na panggabing damit, ay hindi lamang taglay ang kagandahan ng Oriental Classics, ngunit pinagsasama rin ang pakiramdam ng Western fashion, na umaakit ng malaking bilang ng mga bisita upang huminto at pahalagahan. Habang dahan-daang nanunood sina Yefan at Do Yuner, isang boses ng babae ang nagmula sa likuran. Ikaw si Do Yuner, puno ng paghamak ang boses ng babae. Lumingon sina Yefan at Do Yuner at nakita ang isang babaeng nakasuot ng pulang avant-garde na damit. Ang babaeng ito na kilala pa rin ni Yefan ay si Lu Jinger ng pamilya Lo. Ikaw ba, Yefan? Nakilala ni Lu Jinger ang lalaki at sumimangot. Kabanata 0192. 0192. Tumingin si Do Yuner kay Yefan nang may pagdududa, kapatid na Yefan, sino siya? Nagkibit-balikat si Yefan, Lu Jinger ang pangalan niya, girlfriend ni Song Xinghe. Girlfriend ni Kuya Song. Nakangiting bumati si Do Yuner, hello, Miss Lu. Sino ang mabuti sa iyo? Binabalaan kita, Do Yuner, lumayo ka sa aking bahay sa hinaharap. Naiinis na sabi ni Lu Jinger. Tumingin si Do Yuner na blanko, ako. Wala akong kinalaman kay Kuya Song, Miss Lu, may naintindihan ka ba? Hindi pagkakaunawaan. Ngumisi si Lu Jinger, nagpunta si Xinghe sa paaralan mo kaninang hapon para hanapin ka, at hindi pa rin niya alam. Inihahanda ang mga panggabing damit para sa iyo, sa tingin mo ay hindi ko alam. 3 ka pa lang, at napakawalan GM mo. Naging balisa si Do Yuner, hindi. Noon pa man kami ni Brother Song ay inosente. Ako rin. 2 bangka. Sa sandaling ito, naglakad si Song Xinghe kasama ang isang magiliw na lalaki na nakasuot ng puting suit at salamin. Lu Jinger, anong ginagawa mo? Binigyan ni Song Xinghe ng masamang tingin si Lu Jinger. Bahagyang natarante si Lu Jinger, ngunit agad siyang ngumiti at humawak sa braso ni Song Xinghe, Xinghe. Nandito ka. Nagkamali ako noon, ako ang mali, mapatawad mo ba ako? Ang ganitong klaseng babae. Sa hindi malamang dahilan, hindi sulit ang ibinayad mo para sa kanya. Sinabi ko na sayo na tapos na tayo, umalis ka na dito. Sabi ni Song Xinghe sabay wave ng kamay. Nag-init ang buong mukha ni Lu Jinger. Bagamat hindi ang pamilyang Lo ang nangungunang pamilya sa Huahai, isa rin itong sikat na pamilya ng mayayaman. Natural na sobrang nakakahiya para sa kanya na itulak palayo ni Lu Jinger. Ngunit hindi niya kinasusuklaman ng lalaki, bagkus ay lumingon siya at tinitigan si Do Yuner sa hinaing at galit. Nang makita ang eksenang ito, bamulong si Yefan sa kanyang puso, tiyak na may kinasusuklaman ang mga mahihirap na tao, at angkop na ilarawan si Lu Jinger. Si Song Xinghe ay walang pakialam kay Lu Jinger, ang kanyang mga mata ay nanatili sa Do Yuner ng ilang sandali, at sinabing, Yuner, saan mo nakuha ang damit na ito? Napangiti si Do Yuner at sinabing, sinamahan ako ni Brother Yefan sa isang tindahan para kunin ito. Nang malamig na bamantong hininga si Song Xinghe, hindi nakakagulat, sinabi ko na hindi ito magandang tugma. Kuya Song, hindi ba maganda ang palda ko? Nagtaka si Do Yuner. Ang ganitong uri ng palda ay hindi karapat-dapat para sa iyo. Masyadong mababa ang grado.
Nakapili na ako ng bagong estilo ng taglagas ng Dior para sa iyo. Kung isusuot mo ang palda na pinili ko para sa iyo, tiyak na magiging mas maganda ito, sabi ni Song Xinghe. Nang marinig ito ni Lu Jinger, tumawa siya ng galit. Song Xinghe, gusto mo bang pagtawanan ang sarili mo? Wala kang alam sa fashion, kaya inihambing mo pa ang isang Dior na damit sa isang ito sa Duyuner. Pangit ang mukha ni Song Xinghe, ang pinili kong damit ay nagkakahalaga ng 300,000 yuan. At 50 piraso lang sa mundo, sa tingin mo ba mas malala pa ito? Bagamat ayaw ni Lu Jinger, ngunit ngayon ay gusto rin niyang ipahiya si Song Xinghe, kaya tahasan niyang sinabi, ang Duyuner na ito ay ang tanging display item sa mundo ni Alexander McQueen, at ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3.6 milyon. Kahit na hanapin mo ang buong damit na panggabing brand ng Dior, hindi mo ito mapipili. Isang piraso na maihahambing sa master level na gawain ito. Ang iyong 300,000 dolyar na damit ay dapat itago para sa Xiaomi. Ano? Natigilan si Song Xinghe, wala talaga siyang alam sa mga fashion brand, puro lang naisip niya na imposibleng kunin ni Ye Fan si Duyuner para makakuha ng isang partikular na high-end na palda pansamantala. Nang sumigaw si Lu Jinger, tumingin din ang ilang sikat na babae sa malapit. Nang makita nila ang damit ni Duyuner, lahat sila ay nagpakita ng inggit, at lahat sila ay humakbang upang magtanong, paanong ang tindahan ni Alexander McQueen ay handang ibenta ang bayang ito. Kayamanan ng tindahan. Labis na napahiya si Song Xinghe sa gilid, at binigyan ng masamang tingin si Lu Jinger, nasiyahan ka ba? Kung wala nang iba, umiwas ka na lang. Song Xinghe, hindi pa ako tapos sa iyo. Namula ang mga mata ni Lu Jinger sa galit, sa wakas, hindi na siya nakatagal pa, tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. Hindi makayanan ni Duyuner na sabihin, Brother Song, ikaw. Ano ang problema nitong Miss Lu? May hindi ba siya naintindihan? Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya, patuloy lang niyang sinusubukan na guluhin ako at siya. Hindi mahalaga, sabi ni Song Xinghe. Itinuro ni Song Xinghe ang lalaking nakasuot ng puting suit sa tabi niya, at sinabing, Yuner, sino siya sa tingin mo? Kanina pa pinapansin ni Duyuner si Lu Jinger, ngunit ngayon ay tumingin siya ng malapitan at sinabing nagtataka, Mr. Meng Qiuyo. Ang lalaking ito ay ang batang manunulat na gusto ni Duyuner, si Meng Qiuyo. Bahagyang ngumiti si Meng Qiuyo, ikinagagalak kong marinig mula kay Mr. Song na gusto ni Miss Do ang aking libro. Mr. Meng, nabasa ko na ang lahat ng mga librong isinulat mo, at labis akong humanga. Ako rin ay isang guro ng wika sa aking sarili. Bagamat hindi ko gaanong naiintindihan ang ilang kaalaman sa kultura, ang pagbabasa ng iyong mga libro ay lubhang nakakapagpapaliwanag. Sinundan ni Duyuner ang isang tulad ng maliliit na tagahanga ng libro, napakasaya kong makita ang mga tagahanga. Yuner, tatalakayin ni Qiuyu ang ilang mga paksang pampanitikan kasama ang ilang miyembro ng asosasyon ng mga manunulat sa gabi. Maaari kang magdala ng mga tao para lumahok. Gusto mo bang umupo? Tanong ni Song Xinghe. Nang marinig ito ni Duyuner, natural na interesado siya at tumango, ayos lang ba? Bahagyang ngumiti si Meng Qiuyo, oo, pero isang tao lang ang kaya kong dalhin. Kung gustong sumama ni Miss Do, pwede ka lang pumuntang mag-isa. Habang sinasabi niya iyon, bahagya niyang sinulyapan si Ye Fan, medyo walang pakialam. Nang marinig ni Duyuner na kaya lang niyang pumunta mag-isa, agad siyang nag-alinlangan at tumingin kay Ye Fan sa tabi niya, Kuya Ye Fan, ako. I don't mind, pumunta ka na lang kung gusto mo. Nais ni Ye Fan na magsaya ang babae, mahirap maghanap ng bakanting oras na interesado siya, kaya natural na inirerekomenda ko siyang pumunta. Nagmamadali ding hinikayat ni Song Xinghe, Yuner, nakuha ko si Qiuyu para makakuha ng ganoong lugar, dapat mong pahalagahan. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-aalinlangan, umiling si Duyuner, hindi, mas mabuting sumama ako kay Brother Ye Fan, Mr. Meng, salamat sa iyong imbitasyon. Napatingin si Ye Fan sa babae nang hindi inaasahan, habang nakasimangot sina Song Xinghe at Meng Qiuyu. Yuner, wala akong pakialam, sabi ni Ye Fan. Ngunit ayaw kong mahiwalay sa iyo, nakangiting sabi ni Duyuner. Hindi alam ni Ye Fan kung ano ang gagawin, ngumiti at sinabi kay Meng Qiuyu, Meng the writer, bakit hindi mo pirmahan ang pangalan ng kapatid ko? Talagang gusto kanya. Nang marinig ito ni Duyuner, inaabangan din niya ito. Siya rin ay lubos na nasiyahan upang makakuha ng isang autograph pabalik. Sinong mag-aakala, walang pakialam na sinabi ni Meng Qiuyu, I'm sorry, nandito lang ako para makita ang mukha ni Mr. Song, hindi lang basta-bastang tao ang pwedeng humingi sa akin. Bahagyang tumaas ang mga sulok ng bibig ni Song Xinghe. Pagkatapos ng lahat, biglang lumiwanag ang kanyang mukha, ngunit nagpanggap pa rin siyang nanghihinayang at sinabi, Yuner, medyo mayabang ang mga lightrati, huwag mong sisihin si Qiuyu. Malungkot na sinabi ni Ye Fan, ngayon mo lang dadalhin si Yuner sa symposium, pero ngayon ayaw mong pirmahan ito. Hindi mo ba sinasadya? Wala si Xinghe, pipigilan kanya na pumirma para kay Yuner. Hindi ko sinasabi ang mga teoryang ito sa mga vulgar na tao, mapang-uyam na sabi ni Meng Qiuyu. Matigas din ang sinabi ni Song Xinghe, Ye Fan, kung ako sa iyo, lalayo muna ako. Hinahadlangan mo ang komunikasyon ni Yuner at ng kanyang idolo. Angkop ba para sa iyo na tumambay dito na parang bote ng langis?
Ye Fan nang magsasabi pa siya ng ilang salita, hinailan ni Du Yun'er ang manggas niya, umiling at sinabing, kalimutan mo na, Kuya Ye Fan, ayaw ko nang pumirma pa. Yun. Galit na sinulyapan ni Du Yun'er si Meng Qiuyu sa kanyang maliit na mukha, at sinabing, dahil mababa ang tingin sa iyo ng taong ito, minamaliit ko rin siya. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi na napigilan ni Ye Fan na matawa, at ang babae ay talagang walang tigil sa pagsasalita. Naninigas ang mukha ni Meng Qiuyu. Kahit saan siya magpunta, napapaligiran siya ng mga fans, at nambobola siya ng lahat ng uri ng celebrity. Kung tutusin, sa matataas na klase, sabik siyang makipagkaibigan sa ilang tila matikas na tao. Siya ay isang kilalang manunulat na nanalo ng mga parangal sa buong mundo. Natural, ito ay ang layunin ng lahat ng partido upang mangyaring. Sinong mag-aakala na si Ye Fan, na lumitaw ng wala saan, at isang babaeng guro sa high school ay maglalakas loob na hamakin siya ng husto? Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Naiinis na sabi ni Meng Qiuyu. Hinikayat ni Song Xinghe, Qiuyu, huwag kang magalit, hindi ka rin naiintindihan ni Yun'er. Bigyan mo ako ng mukha at kalimutan mo na ito. Pagsisisihan nila ito. Malamig na sumangot si Meng Qiuyu at tumalikod para umalis. Sumulyap si Song Xinghe kay Ye Fan nang may pag-iisip, pagkatapos ay sumunod. Nang umalis ang dalawa, bamantong hininga si Ye Fan at sinabing, I'm sorry, Yun'er, hindi ko nakuha ang hiling mo. Ngumiti si Du Yun'er at sinabing, okay lang, hindi ko talaga gusto si Meng Qiuyu ngayon. Sa paningin ko, si Brother Ye Fan, na nag-donate ng milyon-milyon sa welfare home, ay mas kapansin-pansin kaysa sa kanya. Medyo nahiya si Ye Fan nang marinig ito, ako ay naging idol mo. Oo. Ngumiti si Du Yun'er na parang namumulaklak na liryo, Kuya Ye Fan, nagugutom na ako, may makakain ba dito? Siyempre, ihahatid na kita kumain. Hinawakan ni Ye Fan ang kamay ng babae, handa nang kumain. Sa sandaling ito, apat na matipunong security guard na nakasuot ng itim na suit at uniforme ang biglang dumaan sa karamihan at lumapit sa kanilang dalawa. Nanguna ang isang maitim na security guard matapos ipakita ang kanyang ID, at sinabing, Sir and Ma'am, dahil pinaghihinalaang sinisiraan ninyo ang aming mga bisitang VIP ngayong gabi, nilabag ninyo ang mga alituntunin ng party ng aming organizer, at ngayon mangyaring umalis kaagad sa venue. Kabanata 0193 ang vulgar na paraan. 0193. Kumunot ang noo ni Ye Fan, marahil ay nahulaan na naglalaro si Meng Qiuyu, kaya kailangan niyang magpaliwanag muna, mayroon kaming liham ng imbitasyon. Ang liham ng imbitasyon ay ang pinakamababang antas ng pagpasok, ngunit ginugulo mo ang aming pinakamahalagang mga VIP, kaya hindi ka na maaaring manatili pa, napakalamig ng tono ng itim na mukha ng security guard. Anong nangyari? Sa oras na ito, si Ning Zimo, na nagsagawa na ng seremonya ng tsaa, ay lumakad at labis na naguguluhan nang makita niya sina Ye Fan at Du Yun'er na hinaharangan ng apat na security guard. Medyo naiinis na sabi ni Du Yun'er, paumanhin, Sister Ning, hindi ko sinasadyang nakontrahan si Meng Qiuyu ngayon, at itataboy na nila tayo ngayon. Saglit itong pinag-isipan ni Ning Zimo, at pagkatapos ay alam niya kung ano ang nangyayari, at sinabing hindi nasisiyahan, ano ang iyong saloobin. Sila ang mga bisitang inimbitahan ko, hindi ba sila lang si Meng Qiuyu? Mayroon ka bang ganoong kapangyarihan para itaboy ang mga tao? Pasensya na, sumusunod lang kami sa utos. Kumilos ka, Mata-Ray na sabi ng security guard na nakaitim ang mukha. Siyempre si Ning Zimo ay hindi makikipagkasundo, ang kanyang magandang mukha ay nanlamig, hindi mahalaga kung ang mga organizer ngayong gabi ay ang mga matataas na opisyal sa Huahai City, bumalik ka at sabihin sa kanila na kung gusto mong itaboy sina Mr. Ye at Miss Do, si Ning Zimo ang gagawin ko. Ang una ay hindi pumayag. Humph, tumikim ang nakaitim na security guard, alam namin na ikaw ang presidente ng Zisulin, ngunit kami ay mula sa opisyal na pamilya, kaya hindi kami natatakot sa iyo na mga underground gang. Halika, itaboy sila. Sa pagsasalita, paparating na ang ilang security guard para hawakan ang kamay ni Du Yun'er. Nang makita ito ni Ning Zimo, agad niyang gustong ibaling ang mukha, ngunit si Ye Fan, na nasa tabi niya, ay nagmamadaling lumabas. Sa isang mahinang putok, itinaas ni Ye Fan ang kanyang paa at sinipa ang nakaitim na mukha ng security guard ng patiwarik. Biglang naging gulo ang eksena, natambo ng security guard na nakaitim ang mukha sa likod ng dalawang security guard, at bumagsak silang lahat sa lupa. Malungkot ang mukha ni Ye Fan, at talagang naiinis siya. Mayroon pa ring mga hindi nalutas na usapin sa panig ni Feng Yueying. Pumunta siya dito para samahan si Du Yun'er sa isang party, at may mga taong naghahanap pa rin ng gulo para sa kanya. Siya ay hindi isang mabuting tao, at ang kanyang pasensya ay may kabuluhan. Lahat ng pusa at aso ay gumawa ng mga irresponsibleng pahayag. Nang makitang si Du Yun'er ay malapit ng mabuli ng walang dahilan, natural na hindi siya mapakali na magtiis. Brother Ye Fan, ikaw. Nagulat si Du Yun'er, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Sa kabilang banda, iniunat ni Ning Zimo ang kanyang kamay at hinayla si Du Yun'er sa kanyang tagiliran, nang walang sinasabi, pinapanood si Ye Fan na humarap sa bagay na iyon. Walang makakahawak sa babaeng katabi ko ng basta-basta. Hinawakan ni Ye Fan ang isa pang security guard na nakatayo pa rin, itinaas ito,
malamig na tinitigan siya, at nagtanong, nasaan ang Meng Qiuyu na iyon? Ang security guard ay nanginginig sa takot, at hindi niya alam kung bakit, ngunit si Ye Fan ay nakatitig sa kanya, at siya ay labis na natakot kaya hindi siya nang ahas na lumaban. Itinuro ng security guard ang hilaga, sa VIP seat. Matapos iwan ni Ye Fan ang security guard, humakbang siya papunta sa VIP seat. Si Meng Qiuyu ay may hawak na red wine glass, nakikipag-chat at nakikipagtawanan sa ilang opisyal ng Huahai, at nakasimangot nang makita niya si Ye Fan na papalapit. Mayor Fu, bakit hindi pa pinaalis ang taong ito? Si Meng Qiuyu ay nakikipag-usap kay Fu Yanqing, ang alkalde ng Huahai. Tumingin si Fu Yanqing kay Ye Fan, medyo pamilyar, ngunit bago niya maisip kung saan niya ito nakita niyang pumunta si Ye Fan sa kanila. Anong gusto mong gawin? Medyo natarante rin si Meng Qiuyu. Agad na sumigaw si Fu Yanqing, bodyguard, pigilan mo siya. Dalawang malakas na retiradong bodyguard ng espesyal na puwersa ang sumugod mula sa hindi kalayuan, sinusubukang harangan si Ye Fan. Ngunit bago pa makakilos ang dalawang mabangis na bodyguard, dinampot ni Ye Fan ang isang bote ng alak sa tabi niya at binasag ito sa noo ni Meng Qiuyu ng malakas. Sa pagkakataong ito, matalino rin ito, hindi sapat para durugan si Meng Qiuyu hanggang sa mamatay, ngunit diretsyong nadurog siya sa lupa at dumudugo ang kanyang ulo. Ang dugo at pulang alak ay sabay na umagos pababa, at si Meng Qiuyu ay nakatayo doon, ang kanyang mga mata ay namumula, ganap na natulala. Nagkaroon ng iba't ibang mga tandang sa venue. Sa sobrang takot ni Meng Qiuyu ay namula ang kanyang mukha, napahawak sa kanyang ulo at umiiyak, dugo. Dumudugo ako. Sumigaw si Fu Yanqing, ano ang ginagawa mo? Mabilis na supilan ang masasamang ito. Maraming bodyguard ang abala. Nagmadali siyang umakyat at may gustong gawin kay Ye Fan. Ngunit si Ye Fan ay may isang paa sa kaliwa at isa sa kanan, at bawat bodyguard na nasa ilalim ng kanyang utos ay walang iba kundi isang one-shot na bagay. Si Song Xinghe, na may kausap sa hindi kalayuan ngayon, ay nagulat nang makita niya ang lahat ng ito. Sa oras na ito, nang makitang maraming bodyguard ang hinarap ni Ye Fan, si Song Xinghe ay nagmamadaling tumakbo at sinabing malakas, Ye Fan. Tumigil ka. Ito na ba ang pagkakataon para maging ligaw ka? Kasabay nito, siya ay lihim na masaya. Sa pagkakataong ito, Ye Fan ay maaaring magkaroon ng problema. Hindi siya pinansin ni Ye Fan, ngunit hinawakan niya si Meng Qiuyu at sinabing, kung sasabihin mong bulgar akong tao, gagamit ako ng bulgar na paraan para sabihin sa iyo ang isang bagay. Ano? Si Meng Qiuyu ay nanginginig sa takot. Ngumisi si Ye Fan, sa aking paningin, hindi ka naman umutot. Pagkatapos magsalita, itinapon ni Ye Fan si Meng Qiuyu, binasag ito sa mahabang mesa, at binasag ang mesa sa kalahati. Hindi alam ni Meng Qiuyu kung ilang buto ang nabali niya sa buong katawan. Si Fu Yanqing ay baliw, ang ganitong uri ng high-end na party, naging madugong eksena ng away, paano ito magiging sulit? Nasaan ang mga tao mula sa Defense Bureau? Nasaan si Direktor Yao? Mabangis na sigaw ni Fu Yanqing. Halika dito, Mayor Fu. Nandito na ako. Si Yao Zhengang ay sumugod sa pinangyarihan kasama ang isang grupo ng mga plainclothes mula sa Defense Bureau. Inutusan ni Fu Yanqing, bakit hindi mo bilasan at arestuhin ang taong ito? Ngunit sa sandaling makita ni Yao Zhengang si Ye Fan, ang kanyang momentum ay nalanta, ang kanyang katawan ay naninigas, at siya ay ngumiti ng mapait. Ito, Mr. Ye, bakit ikaw? Gustong umiyak ni Yao Zhengang nang walang luha. Nagtaka si Fu Yanqing, bakit, kilala mo ba siya? Walang pagpipilian si Yao Zhengang kundi ang bamulong sa tenga ni Fu Yanqing, Mayor, ang tiyuhin na ito ay hindi masasaktan. General Wang Zi sa hukbo. Si General Tan Jiang ay hindi maglalakas loob na guluhin siya. Pagkatapos magsalita ni Yao Zhengang ng ilang salita, huminga ng malalim si Fu Yanqing at tumingin kay Ye Fan na may takot na ekspresyon. Nasa sobrang sakit si Meng Qiuyu kaya napasigaw siya, Mayor. Tulungan mo akong mahuli ang lalaking ito. Ay demanda ko siya para sa pagpatay. Ito ay nakakaawa na pareho sina Fu Yanqing at Yao Zhengang kahit anong sigaw niya. Nakatayo doon, nagpapanggap na walang naririnig, hindi nakikita. Dinala ni Ning Zimo si Du Yun'er sa eksena. Nang makita ang eksenang ito, naiintindihan ni Ning Zimo ang nangyari, ngunit natigilan si Du Yun'er. Nagmamadali si Song Xinghe. Inaasahan din niyang mahuhuli si Ye Fan sa laro, at hindi niya maiwasang magseryoso, Mayor Fu, Direktor Yao, bakit ka nanonood lang? Nabugbog si Writer Meng. Hindi makapaghintay sina Fu Yanqing at Yao Zhengang. Sipakan mo si Song Xinghe ng ilang talampakan, ito ba ang dakilang Diyos na kaya nilang pamahalaan? Nang ibuka ni Song Xinghe ang kanyang bibig, hindi ba sila nahiya? Maraming pinag-usapan ng mga bisita sa eksena. Hindi nila alam ang pagkakakilanlan ni Ye Fan. Hinayaan pa nila ang mga tao mula sa Defense Bureau na makita siyang binubugbog ang mga tao, ngunit hindi pa rin sila naglakas loob na hawakan siya, na nag-alala sa kanila. Nang makitang parami ng parami ang mga kainahinalang boses, at nag-aalala na mapahiya ang reputasyon ng Defense Bureau, nagngangalit si Yao Zhengang at humakbang pasulong, Mr. Ye, please stop. Lihim na natuwa si Song Xinghe, sa pagkakataong ito, si Yao Zhengang, para sa kapakanan ng mukha, pati si Ye Fan ay kailangang mahuli.
Kabanata 0194 Walang opinyon. 0194. Lumingon si Yefan at mahinang nagtanong, bakit, may opinyon ka ba? Ay, hindi opinyon, maliit na mungkahi lang. Nilunok ni Yao Zhengang ang kanyang lalamunan, at nagpanggap na matuwid at nagsabi, pagkatapos ng ating pagsisiyasat, si Meng Qiuyu ay talagang pinaghihinalaan ng malisyosong pananakit ng mga tao. Mr. Ye, tama ka sa pagtatanggol sa sarili, ngunit mangyaring huwag masyadong lumayo, hayaan ang aming Defense Bureau na arestuhin itong Meng Qiuyu. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay natulala. Ibinuhos ni Song Xinghe ang isang palanggana ng malamig na tubig sa kanyang puso, at ang kanyang kagalakan ay walang kabuluhan. Walang nag-iisip na huhulihin ng Defense Bureau si Meng Qiuyu at babalik. Si Yefan, ang taong nambugbog, ay magaling, ngunit ang binugbog ay sospek pa rin. Halos iluwan ni Meng Qiuyu ang isang subo ng lumang dugo. Bagamat pinaypayan niya ang apoy at hiniling sa mga security guard na itaboy sina Yefan at Du Yun'er, hindi siya mahuhuli. Si Yao Zhengang ay bumubulong sa kanyang puso, kahit papaano ay mailigtas niya ang kanyang buhay kung siya ay nahuli. Yao Bureau, ano ang ibig mong sabihin? Paano mabubuo ng iyong Defense Bureau ang isang mabuting tao? Itinuro ni Meng Qiuyu si Yao Zhengang at nagmura, gusto kong kumuha ng abogado. Gusto kitang aidmanda. Narinig ito ni Yefan at walang sinabi, sumipa muli, at direktang sinipa ang hita ni Meng Qiuyu hanggang sa buto. Inilibot ni Meng Qiuyu ang kanyang mga mata sa sakit, at himatayan na siya sa sakit. Hinawakan ni Yefan ang kwelyo ni Meng Qiuyu at ngumiti ng masama, isang abogado. Itinulak kita sa isang tulala, sino ang hinihiling mo? Sa wakas ay nagpaubaya si Meng Qiuyu, umiiyak at nagmamakaawa, nagkamali ako. Saktan mo ako. Umatras din ang mga nakapaligid na bisita, at walang nang ahas na magsalita para kay Meng Qiuyu. Mr. Ye, salamat sa pagpaparusa sa kasamaan at sa pagtataguyod ng kabutihan. Sa tingin ko, malapit na itong matapos. Hayaan ang Defense Bureau na pangasiwaan ang iba pa. Magalang na tanong ni Yao Zhengang. Nang marinig ito, mas naging malungkot ang mukha ni Song Xinghe. Hindi niya maisip kung bakit nagagawang talunin ni Yefan si Meng Qiuyu ng lantaran. Hindi kaya'y napakalakas ng kanyang background na kaya niyang takpan ang langit gamit ang isang kamay sa huwahay. Nag-aalangan si Yefan kung ano ang gagawin nang biglang may tumawag sa telepono. Sa sandaling nakita niya na ito ay isang tawag mula sa ibang lugar, malamang na alam niya kung sino iyon. Hello, sagot ni Yefan. Ikaw si Yefan. Isang magaspang na boses ng lalaki ang nagmula sa tapat. Ako ito. Ngumiti ng mapait ang lalaki, tama, Assistant Ye, tama ba? Akala ko isa kang malaking tao, ngunit napakalakas ng tono mo. Ang tagal kong nalaman kung ano ka at siya. Ikaw ba mismo si Fan Qiao? Tanong ni Yefan. Ako ang lolo mong Fan. Siya ba? Naghihintay ka sa huwahay, magpapadala ako ng papatay sa iyo. Ang babaeng iyon na may apelyidong Feng ay naghihintay na kunin ang aking mga kapatid. Huwag mong gamitin. Hahanapin kita, maghintay ka lang dyan. Ano? Kanya ka ba? Bago matapos ni Fan Qiao ang kanyang masasakit na salita, ibinaba ni Yefan ang telepono. Dahil tumanggi si Fan Qiao na ayusin ang usapin, hindi na binalak ni Yefan na maghintay pa, kaya lumingon siya kay Yao Zhengang at sinabing, Director Yao, ipaubaya ko na ito sa iyo, mauuna na ako. Nakahinga ng maluwag si Yao Zhengang. Nag-aalala siyang baka matalo ni Yefanzhen si Meng Qiuyu hanggang mamatay, kaya dali-dali siyang ngumiti at nagpaalis. Hanggat walang namatay at kontrolado kaagad ang eksena, maaari pa rin nilang ipagpatuloy ang party. Lumapit si Yefan kay Du Yun'er at humihingi ng tawad, Yun'er, nagmamadali ako. Hindi kita mapasaya ngayong gabi. Kasalanan ko ito. Babayaran kita sa susunod. Maaari kang bumalik kay Ning'er mamaya. Ayos lang, Kuya Yefan, ako, sa totoo lang napakasaya ko na. Hindi maipaliwanag ang damdamin ni Du Yun'er sa kanyang puso nang makita niyang galit ang lalaki sa korona para sa kanyang sarili. Parang noong nasa ampunan pa siya maraming taon na ang nakararaan, ang figurang nagpoprotekta sa sarili ay katulad ng dati. Sabi ni Ning Zimo, huwag kang mag-alala, aalagaan kong mabuti si Sister Yun'er. Tumango si Yefan, talagang wala siyang oras para mag-antala, at mabilis na tumakbo palabas ng venue. Nang makita ang likuran ni Yefan na umalis, napakunot ang noo ni Song Xinghe, maraming iniisip ang pumasok sa kanyang mga mata, at siya ay nanlamig. Nagmamadaling pumunta si Yefan sa Jingxiu apartment, at nagpadala ng mensahe kay Su Qingzhou habang nasa daan, na sinasabi sa kanya na hindi siya uuwi ngayong gabi. Hindi rin siya sinagot ni Su Qingzhou, halatang galit pa rin siya, o baka hindi siya nag-abalang sumagot. Walang pagpipilian si Yefan kundi tingnan muna ang gilid ni Feng Yueying, at pagdating sa apartment, ipinaalam niya sa babae na nakipag-ugnayan sa kanya si Fan Qiao. Uy, pupunta ba talaga tayo sa Taichung? Si Feng Yueying ay hindi pa rin mapakali, kahit na alam niya na ang background ni Yefan ay napaka-extraordinary, ngunit wala siyang ideya. Sinabi ni Yefan, maaabutan pa rin natin ang huling high-speed na tren. Pupunta tayo roon ngayong gabi, at lulutasin natin ang problema sa araw bukas, at pagkatapos ay makakabalik tayo.
Little Ye, parang madaling marinig na sabihin mo iyan pero masyadong delikado, bakit hindi mo subukang tumawag ng pulis? Sabi ni Maling sa isang tabi. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, Tita, kung kapakipakinabang ang pulis, hindi huhulihin ni Fan Qiao ang mga taong ganito. Gusto kong makabalik ng ligtas ang tiyuhin ko. Wala nang ibang paraan para gawin mo ito pansamantala, tama. Mag-inang dalawa na tahimik ang lahat. Sa katunayan, wala silang pagpipilian kundi magtiwala kay Ye Fan. Alas 10:30 ng gabi, sumakay sina Ye Fan at Feng Yueying sa high-speed train papuntang Taichung. Si Ye Fan ang unang bumalik sa bayan ng babae, bagamat inabot lamang ito ng 2 oras sa high-speed na tren. Pagkalabas ng istasyon ng tren, sumakay na sana ang dalawa ng taxi para maghanap ng matitirhan. Ying, nasaan ang iyong tahanan? Manatili tayo sa iyong tahanan ngayong gabi, sabi ni Ye Fan. Hindi na kailangan, maghanap tayo ng hotel sa lungsod. Ang aking tahanan ay nasa kanayunan sa suburb, at malaki ang posibilidad na may mga taga-Fan Qiao na nananatili doon, nag-aalangan na sabi ni Feng Yueying. Masayang sinabi ni Ye Fan, hindi tama iyon, maaari mong sabihin kay Fan Qiao na narito tayo, upang makatipid tayo ng oras at hanapin siya. Bumantong hininga si Feng Yueying, hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip mo, ayos lang, ngunit huwag maging pabaya. Kung may nangyaring mali sa iyo, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa natitirang bahagi ng aking buhay. Masayang ngumiti si Ye Fan, inabot at hinawakan ang mukha ng babae, tignan mo, sobrang nagmamalasakit sa akin, at sabihin mong wala itong kinalaman sa akin, halatang gusto mo ako. Ay, hindi ko sinasadya iyon. Si Feng Yueying ay nasa estado ng pagkalito, ang kanyang mukha ay namumula. Hindi na nagsalita si Ye Fan, isinakay ang babae sa isang taxi at nagmaneho patungo sa bahay ni Feng Yueying. Dahil napakakinas ng kalsada sa gabi, dumating ang dalawa sa Fengjiaqiao Village makalipas ang mahigit kalahating oras. Ang buwan at mga bituin ay kalat-kalat. Kahit gabi na, natatanaw mo pa rin ang malalaking palayan at mga pananim. Ying, napakaganda ng kapaligiran sa iyong bayan, walang ganoong hangin sa lungsod, sabi ni Ye Fan. Mag-ingat ka, may ilang bahagi ng maduming kalsada kapag naglalakad ka dito. Umulan at maraming putik. Hiniling ni Feng Yueying sa lalaki na bigyang pansin ang kanyang mga paa. Walang pakialam si Ye Fan, umikot siya sa ilang sulok kasama ang babae at pumunta sa pintuan ng isang 2 palapag na bahay. Nakita kong nakabukas ang pinto, at ang mga dingding ng patio ay pininturahan ng lahat ng uri ng masasamang salita para sa pangungulekta ng utang. Sa sala sa unang palapag ng bahay, maliwanag ang mga ilaw, at sa mesa ng 8 immortals, 6 o 7 gangster ang nagtipon, naninigarilyo at nagiinuman, naglalaro ng baraha at nakikipaglaban sa toro. Nakita ni Feng Yueying na ang kanyang bahay ay magulo, ang kanyang mga mata ay puno ng panghihinayang, at siya ay puno rin ng galit. Pumasok si Ye Fan sa bahay at agad na nakuha ang atensyon ng mga gangster. Gabi na, hinihintay mo ba ako? Ngumisi si Ye Fan. Ang nanguna, isang lalaking may kulay dilaw na buhok na nakasuot ng silver na kwintas, ay nakita si Ye Fan at agad na naglabas ng litrato na hindi niya alam kung saan niya nakuha. Oo, sinabi talaga ni Mr. Fan, mga kapatid. Ito yung may apelyido Ye. Ang ilang mga thug ay hindi nagsalita ng walang kaparikon, itinapon ang mga card sa kanilang mga kamay, at nagmamadaling pumunta kay Ye Fan. Chapter 0195 Walang pinadala. 0195. Ang mga taong ito ay pawang mga eksperto sa pakikipaglaban, ngunit sa kasamaang palad sa mga mata ni Ye Fan, sila ay isang grupo lamang ng 3 taong gulang na mga manika. Hinawakan ni Ye Fan ang isa sa isang kamay at itinapon ito sa semento sa labas. Walang gangster ang maaaring magdulot ng kaunting problema kay Ye Fan. Tumingin si Feng Yueying sa lalaki na parang naghahadjust ng sandbag, itinapon ang mga bastard na ito palabas, siya ay ganap na natigilan. Ilang sandali pa, sunod-sunod na nagsisigawan ang mga gangster na ito, isa-isang binali ang kanilang mga braso at binti, at hindi nila naiintindihan kung paano sila itinapon palabas. Matapos harapin ni Ye Fan ang mga gangster, pumalakpak siya at sinabing, sabihin mo kay Fan Qiao, nandito na ako, at gusto kong mangolekta ng mga utang, ngunit kasalanan niya na arestuhin sila. Bukas ang deadline ng pagpapalaya sa kanila. Kung aalis si Feng Yuansayong kahit anong mangyari, si Fan Qiao mismo ay ayaw mabuhay. Hinawakan ng dilaw na buhok na gangster ang kanyang putol na braso, at habang nagsasalita ng malupit na mga salita, umatras siya, ikaw. Maghintay ka. Papayagan ka ni Master Fan na makita ang hari ng impyerno bukas. Hindi nang ahas na maghintay ng ilang sandali. Matapos hintayin na umalis ang iba, pumasok si Feng Yueying sa bahay, tumingin sa paligid ng bahay na ganap na magulo, at sinabi na may pulang mata, matagal na akong hindi nakabalik. Hindi ko inaasahan na babalik ang oras na ito, at magiging ganito ang bahay. Kung magulo, ayusin mo, hindi big deal. Naglakad si Ye Fan sa sulok, kinuha ang walis at dustpan, at nakangiting sinabi, tutulungan kitang linisin ito ng magkasama. Parehas ito ng mga lalaki at babae, kaya hindi ka mapagod sa trabaho. Tiningnan ni Feng Yueying ang nakaka-relax na ngiti sa mukha ng lalaki, at ang kanyang malungkot na kalooban ay naibsan.
Mukhang may mapagkakatiwalaan siya kaya ngumiti siya at tumango. Sabay na naglinis ang dalawa, at naging abala hanggang halos 2:00 ng madaling araw, sa wakas ay natapos din ang magulo sa bahay. Nang oras na para matulog, dinala ni Feng Yueying si Ye Fan sa kwarto ng kanyang mga magulang. Dito ka matulog, pupunta ako sa kwarto ko para matulog, sabi ni Feng Yueying. Gayunpaman, hinayla ni Ye Fan ang babae at same time na sinabi, Ying, natatakot ako na kung may pumasok na masamang tao sa madaling araw, wala akong oras para protektahan ka, kaya dapat kang matulog sa akin. Tiningnan ni Feng Yueying ang seryosong mukha ni Ye Fan, at hindi niya masabi kung ano ang intensyon ng lalaki, kung talagang gusto niya itong protektahan, o iba pa. Ying, hindi ka naniniwala sa akin. Mukhang bigo si Ye Fan. Hindi, alam ko, sabay tayo. Sa totoo lang ay ayaw isipin ni Feng Yueying, medyo kinakabahan lang siya sa kanyang puso. Dahil malamig ang panahon, hindi na kailangan pang maligo ng dalawa. Pagkatapos ng simpleng paghilamos, humiga na sila at nagpahinga. Bagamat natatakpan sila ng kubrekama, ito ang unang pagkakataon na magkatabi silang dalawa sa iisang kama. Namatay ang mga ilaw, at ang silid ay madilim. Si Feng Yueying ay hindi nakapagpahinga ng mabuti sa mga araw na ito, at bigla siyang napagod, ngunit hindi siya makatulog dahil sa kanyang pag-aalala. Sa katunayan, hindi na kailangang matulog ni Ye Fan. Mas pinili niyang makipagkwentuhan ng mabuti sa babae sa kalaliman ng gabi. Ying, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na tanungin ka, paano mo nalaman ang tungkol sa kasal namin ni Qingzhou? Tumalikod si Feng Yueying sa lalaki, natahimik sandali, at sinabing, ang matandang babae, sinabi niya sa akin ang lahat. Tapos na. Kinumpirma rin ni Ye Fan ang haka-haka sa kanyang puso, sa katunayan, kung hindi ito sinabi ni Su Qingzhou, kung gayon ito ay halos mga aksyon ni Bishu Qin. Gayunpaman, iniisip ni Bishu Qin ang kanyang apo, na hindi may kakaila. Ying, lumapit ka at yakapin kita. Inangat ni Ye Fan ang kanyang kubrekama at gustong pumasok sa kubrekama ng babae. Ngunit nagmamadaling umiwas si Feng Yueying at sinabing, ayaw mong gawin ito, asawa ka ni President Su, hindi namin magagawa ito. Napabuntong hininga si Ye Fan, kung narinig mo ang lahat mula kay Lola, dapat mong malaman na ako bahagi ng dahilan ng pagpapakasal kay Qingzhou ay dahil sa mga bahagi ng kumpanya. Siyempre, hindi ko itinatanggi na gusto ko rin si Qingzhou, pero gusto rin kita, wala ka ba talagang nararamdaman para sa akin? Dahil kasal ka kay President Su, hindi mo na ako magustuhan. Bakit? Paano ko makokontrol ang laman at dugo ng isang tao? Sabi ni Ye Fan. Hindi ito tama, hindi alam ni Feng Yueying kung paano ito ipapaliwanag. Bahagyang tumawa si Ye Fan, maliban kung hindi mo ako gusto, hindi ako susuko. Ikaw, sinabi ko sa iyo kanina, nakalimutan mo na ba? Si Feng Yueying ay tahimik. Nakapulupot sa kama, kagat-kagat ang mapupulang labi, hindi naglakas loob na magsalita. Saglit itong pinag-isipan ni Ye Fan at nakaisip siya ng ideya, at sinabing, Ying, naalala kong nanood ako ng horror movie kasama ka noong nakaraan. Hindi ka naman natatakot. Bakit hindi ako magkwento ng multo ngayong gabi? Subukan mo ang lakas ng loob mo. Feng Yueying. Nanginginig ang katawan, bakit gabi magkukwento ng multo ang isang lalaki? Iba ito sa panunood ng sine. Nakita ni Ye Fan na hindi tumugon ang babae, kaya nagsimula siyang magsalita, dati ay may mag-asawa na madalas mag-away. Sa wakas, isang araw, dahil sa matinding away, ang asawa ay nakapulot ng kutsilyong prutas sa galit at aksidenteng napatay ang kanyang asawa. Palihim na dinala ng asawa ang bangkay ng kanyang asawa sa kabundukan para ilibing, at natakot siya na magtanong ang anak tungkol sa kanyang ina pagdating sa bahay. Gayunpaman, lumipas ang unang araw, lumipas ang ikalawang araw. Hanggang sa ika-6 na araw, hindi nagtanong ang bata tungkol sa kanyang ina. Naisip ng asawa na ito ay kakaiba, at sa wakas ay hindi napigil ang tanungin ang anak. Anak, ilang araw ko nang hindi nakikita ang nanay ko, hindi ka ba nalulungkot? Bakit hindi mo itanong kung nasaan ang iyong ina? Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumingin ang bata sa kanyang ama na may pagtataka sa mukha at sinabing, hindi, kakaiba lang, ama, bakit patuloy mong dinadala ang iyong ina sa iyong likuran? Nang matapos siyang magsalita, biglang inikot ni Feng Yueying ang kanyang buong katawan, nanginginig. Sa mga bisig ni Ye Fan. Niyakap ni Ye Fan ang babae, naamoy ang halimuyak ng babae, at nakangiting sinabi, tingnan mo si Ying, medyo gusto mo pa rin ako. Mamamatay ka. Nagkukwento ng ganitong klaseng kwento. Paano ako makakatulog? Iiyak na sana si Feng Yueying, tumibok ang kanyang puso. Iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay upang iangat ang baba ng babae, hindi naiwasang yumuko ang kanyang ulo at hinalikan ito. Sa dilim, binuksan ni Feng Yueying ang kanyang magagandang mata, at ang takot sa kanyang puso ay agad na nalutas, na sinundan ng init na parang natutunaw na snow sa taglamig. Pagkaraan ng mahabang panahon, naghiwalay ang kanilang mga labi, hinaplos ni Ye Fan ang buhok ng babae, matulog ka na, matatapos ang mga bagay bukas. Nahihilo ang ulo ni Feng Yueying, ang kanyang puso ay tila umuugoy sa isang mainit na lawa, tahimik at komportable, na naging dahilan upang unti-unti siyang nakatulog.
Madaling araw noon, madaling araw, at ang mga tao mula sa Fan Kiao ay hindi agad nakarating, na nagparamdam kay Ye Fan ng kakaiba. Si Feng Yueying, sa kabilang banda, ay gumawa ng ilang simpleng almusal pagkatapos bumangon. Pagkatapos pagsilbihan ng lalaki, pinasuot niya si Ye Fan ng tsinelas at kinuha ang pares ng leather na sapatos ni Ye Fan. Yingying, anong ginagawa mo? Naglakad si Ye Fan papunta sa drying yard at nakita niya si Feng Yueying na naghuhugas ng mga leather na sapatos gamit ang brush. Lumingon si Feng Yueying at ngumiti, natapakan mo ang maraming putik kagabi, tutulungan kitang hugasan ito. Natigilan si Ye Fan sa kinatatayuan, nakatitig ng blanko sa babae, na nagpahiya kay Feng Yueying, at nagtanong, bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Bukod sa nanay ko, ikaw ang unang babaeng naghugas ng sapatos ko para sa akin. Sabi ni Ye Fan na si Fan Dao, kahit noong mga araw na iyon sa orphanage, siya mismo ang naglaban ng sapatos. Natigilan ang ekspresyon ni Feng Yueying, at pagkatapos ay bahagyang namula ang kanyang mukha, at tumalikod siya at nagpatuloy sa pagpunas. Medyo malabo ang kapaligiran, at hindi alam ni Feng Yueying kung paano sasagutin ang tanong, kaya kailangan niyang magtanong, saan tayo maghihintay? Bakit walang pinadala si Fan Kiao? Nagulat din si Ye Fan. Dapat maging agresibo si Bridge para maghanap ng haharap sa kanya. Pagkaraan ng mahabang panahon, natakot si Ye Fan na ma-accident si Feng Yuansayong, kaya nagplano si Ye Fan na magkusa na hanapin si Fan Kiao. Kaya tinawagan ni Ye Fan ang numero na tinawagan ni Fan Kiao kanina. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.